yun, no? MU 33.469 para sa support. So, negative po yan, ha? Negative moment. So, negative moment means the bars are at the top. Okay? So, sundan lang din natin ito. Gawin natin siya. Repeat ko lang to. So, RN. Then, row. Then, AS. Okay? So, mababago lang itong part na to. 33.469 times 10 raised to 6. Yan. So, ito na yung bago mong IRN. 1.2283. Then, kuha tayo ng bagong row. Yan. Yan lang naman na bago yung F, ano? Yan. 0.00304. So, store natin sa E. And then, kunin natin yung AS. 1,000 times D. 174. 529.232 mm squared. So, this is greater than AS minimum. Type ko na. This is greater than AS minimum. Therefore, your AS should be equal to 529.232 mm squared. Meron tayong dalawang AS para sa dalawang parts, no? The top bar, dito mapupunta yung top bar, dito mapupunta yung bottom bar, and then another top bar. So, makikinita na natin yung drawing niya, yung crank. Okay, magka-crank tayo dun sa part na yun. So, next dyan is spacing, no? Using 12 mm. Ibaba muna natin to. Yan, dito. Yan, using 12 mm. So, S equals to A bar over the AS. So, area ng bar is 12 squared pi over 4 all over the AS 400 para sa top bar ay sa midspan. Yeah. So, nilagyan natin na times 1,000 na 95 to 282. 282. So, basta ito times natin ng 1,000. Yan. So, 282.74 mm or say 280. Yan. Mm. Divisible by 5. Tapos, ano natin to. Compare natin sa S-max. Si S-max is 3H or 450. So, 3H is 3 times 200. 600 mm or 450. Yan. So, dahil lang mas maliit ang kailangan natin, so si S-max is 450 mm. Yan. So, then, since your AS is less than S-max, therefore, okay, use S as 280 mm.
So, okay na tayo sa main bars ng midspan. Dito naman tayo sa main bar ng support. Main bars using ano. So, this is Ayan, palitan ko lang po ito ng 0.7 or say 210. Okay? Pero kung ako, ano na lang, no? 210. Sabagay, pwede rin. Gumagawa. 210. Okay. Or 200, pwede na rin kasi yan. Okay. For the sake of the topic, sige, 210. So, S-max should be 3, 200 din, ganun pa rin. Since less than, so use 210. Yan. Okay, so temperature bars na. Last na yun. Temperature bars, both, ano na yun, scenario. Ayan, temp bar. SNT. And bars. So, using the AS minimum. Ayan. Na 400 mm squared. Your spacing should be equal to, and diretso ko na po, no, 12 squared pi over 4. Actually, pareha siya dun sa isa, 400. Ayan. Dun sa isa, 282. So, ang spacing natin dyan, 280 mm. So, hindi na natin kukunin yung ano, no? S-max, sige, yun pala natin. S-max is 5H or 500 times 5 times 200, no? 100. 1,000 mm or 450. Yan. Mm. So, 450 pa rin yung S-max. Pasok pa rin. This is less than pa rin. 450. So, yun. Tapos na. Meron na tayong tawag dito. Meron na tayong design ng approximate. So, dito lang talaga nagbago yan sa moment kung paano natin i-treat, no? So, paano natin i-drawing is ganito. Yan. Halimbawa, meron ka slab. Ayan nga. Then, yung span niya, i-drawing natin. Yan. So, span. Yan. So, meron kang span length. So, this is 4.5 mm. Diba? Dapat nakahiya. And 4.5. Hindi may ihigat. Ihiga ba ito? Ayun. Ayaw na. Ay. Paano ba? Hindi ko nilagay. Anyway, sige. Kaigan nyo na lang, no? 4.5. Tapos, long. Hindi naman binanggit kung gaano kahaba. So, per meter strip yan eh. So, if you could imagine, ito yung kanyang first meter strip. Yan. So, sabihin natin dito yun. 1 meter strip. Yan. So, this is the first 1,000. Ibig sabihin, ang spacing mo, saan ba nilalagay ang main bars? Ito yung support eh. Ito yung support.
ito yung support. So, the main bars at yan. So, kakabit mo yan sa yan. And then, magkakaroon ka, magta-top bar ka, magbo-bottom bar ka. And then, angat, tapos another one. Yan. So, this part ng ating hatian is your L/4. So, L/4 to. So, 4/5/4. So, 1125 itong portion na to. No? 1145 and then another 1145 dito. Okay? Tandaan natin na L/4 yan. Then, the remaining dito. So, ganyan siya. Ang spacing sa taas is anong nakuha natin? Ang spacing ng main bar sa taas at the support is 210, no? 210, tapos dito sa baba is 280. So, kung titignan natin, kung i-drawing natin siya, dapat magkaiba yung spacing dito sa bottom bars. 'Di ba? So, dito space 280. Yan. Ito space at 280. Ganyan siya. The spacing here is 280. Diba? Is 1. Yan. Pero pagdating dito sa taas, masinsin. No? Sa negative portion. Yan. So, ang ginagawa ng iba dyan, yan na, di ka nga makapag-crank kasi kakat bar mo nga pala. No? Kasi magkaiba sila ng spacing. So, ang ginagawa nila dyan, since hindi naman din nagkakalayo si 210 tsaka si 280, i-adapt na yung pinakamaliit sa kanila. So, ito, si bottom bar is magto-210 na rin throughout. Para, ang mangyari, iisa na lang din ang spacing. Maggagawa na lang yung mga mason natin ng crank. No? Isang buong, ano lang yan, bakal. So, ganito na siya. So, ang i-adapt na nating version is 210 na lang lahat to. Okay? Kaya natin siya drawing. Tapos, pagdating naman sa ating temperature bars, yan, ang pagitan naman ng temperature bars natin ay 280. Okay? Yan. Meron din dito. Sa negative part, meron din. Dun sa positive part, meron din. Okay? So, every 1 meter, gano'n. Yun yung tinutukoy niyang 4 meter. Kaya tuloy-tuloy lang to eh. Gano'n. Yan ang one-way slab. Approximate shear and moment. So, sampulan natin siya dito using my calculator. So, tignan natin naman kung paras ba tayo ng sagot sa solution. Yan. Para mapakita ko na rin sa inyo yung ating slab design using yan. So, using approximation. So, alam ko nakita nyo na to eh. Trinay natin to dyan sa ano. So, sige. Paliwanag natin ito parte by parte. So, dito ako naglagay sa right side no approximate value. Ito yung chart natin. Yan. Diyan yan. And then, dito ako sa portion na ito naglagay no approximate shear and moment. Nandito naman yung kanyang mga parameters. Okay. One-way slab. Okay. Tapos, may portion dito ng input parameters yan. Yan. Pag ganito kulay, sa pala dapat meron kayong color coding. Pag ganito kulay, ibig sabihin, input values yan. Yan lang ang pwedeng galawin. Yan, tulad nito.
Okay? So, 1 end continuous, diba? Simple span. Okay, kung bakit meron ako ditong drawing dito na coded, ah, para ma-define natin kung anong span yung dine-design ko. Pero tinolerate ko na 'tong designer ko na laging sa gitna ako magde-design, 'no? Or laging itong gitnang itong portion na 'to, para diyan lang ako maglalagay ng length nung dine-design ko. Kasi 'pag nag-design naman ako, minsan, isang span lang naman, per span naman ako. So, kung i-a-adapt ko 'to dun sa sample natin kanina, so input ko 'no, halimbawa any length lang naman 'yan, 15 tapos 4.5. Tapos magbabago 'to, 'di ba? 4.5. Tapos, yung ating parameters ilagay natin, ayan, 415, 'di ba? 27.6, 23.5, diameter of bar, main bar is 12, tapos temperature 12 din. Yung ating ito, hindi siya input value. Yan. So, ano to? Adjusted length at the left. Okay? Adjusted length at the right. So, dito tayo may factor. So, in-automatic ko ng tatlong span yung aking limits dito. Kasi, pwede kasing more than 2 spans nga yung aking dinedesign. Pero, in the limitations of 1 interior and 2, at least 2 sides of the interior. So, kung sakali na 2 spans yung dinedesign mo, walang problema. Isi-zero mo lang tong isa para 2 spans na siya. Kumbaga, parang tatakpan mo lang to. Kumbaga, parang ganyan. O, di 2 spans na siya. Tapos, lalagay mo yung length nung isa. Like, halimbawa, yung ginawa natin kaninang design. So, nasa left side yung dinesign ko, 'di ba? Ito yung part na to. So, ilalagay ko siya dito. Then, yung right span ko is 4.5. So, adjusted length at the right, 4.5. Kasi sisiro ko yung left. Yung left, adjacent nung talagang dinidesign ko. Gets natin? Ang dinidesign ko is this one, 'di ba? So, isiro ko yung katabi niya kasi nga, literally, ano naman talaga siya, 2 spans din talaga siya. Okay? So, kung ang dinidesign ko naman is yung nandito sa right side, so, papalitan ko lang naman is, isisiro ko to, tapos ito naman yung i-design. Yan naman yung left side ko. Yan naman ang tatakpan ko, parang ganun. So, ibig sabihin, ang dinidesign ko nasa right na. Tama naman, di ba? Nasa right na. Sir, paano magkaiba sila ng span length? O di, for example, 2.5 meters din pala yung bila. O yan na. At least na natili pa rin 4.5 yung right span ko, 2.5 yung left span ko. So, paano kung nagkataon sir na ang dinidesign ko is yung 2.5 na? So, ang gagawin ko, 2.5 ilalagay ko dito. Mapupunta na yung 2.5 dito. Kasi sisiro ko to. Tapos, yung 4.5 kanina, mapupunta siya sa right side. O, di, ayan na siya. Ganun lang. Ganun ko na lang siya treat, no? Tal ako naman designer nito. So, diyan ko nagigit. Tapos, ano tong nakikita natin dito? Yung 3.5. Ina-average nyo na yung dalawang length. So, sakaling mag-ELN ako dito sa gitnang support. Okay? And vice versa yan. Ganun din sa kabila. Okay? So, yun. So, dahil 2 spans naman to, dinisign ko. So, isisiro ko nga tong left side. Isisiro ko to. Okay, wala to. Then, palitan ko, ibalik ko yung 4.5. Then, 4.5 din to. Again, average length is 4.5 din. So, tapos, 1 end continuous siya. Okay, so 200, tama. Okay. So, may portion dito na automatic nagko-compute na yan. Okay? Gaya ng mga to. Okay? So, considering 1 meter strip and then ito.
slab system. Nagdagdag ako dito ng portion ng slab system. Ano ba siya? 2 spans ba siya? O more than 2 spans siya? Kailangan kasi natin yan dito sa approximation. Kasi may mga options like 2 spans, more than 2 spans. And then, ano position nung dinedesign natin? Nasa left ba siya o nasa right? Okay? Yan. So, nasa left side yung dinedesign ko. Okay? Nasa left side. Though, laging ang nasa sentro yung aking specific length. No? Ang ginagalaw ko lang is yung positioning. So, ano nagigets nyo yun? So, now, let's proceed with design load. Yan. Ang aking given na ano yun? Load is 4.8. Yan. Tapos, automatic nagko-compute yung ating slab weight, no? Yan. And then, naglagay tayo ng mga extra loads. Ayan. Ilagay ko siya dito para masaya. Yan. Ceiling. Itong C. Ceiling. Mga ba yung ceiling ko? Yan. C means ceiling. Ceiling weight. 0.096. Floor tiles. Yan. Floor finish weight. Yan. 1.1. Partition weight. Wala. Kung nilagay. Toppings. Wala. Utilities. Yan yung electricals and plumbing. 0.1. Others. May others ba tayo? Wala naman others. Yan. Ilagay naman natin lahat. So, check natin yung ating WU. Yan. So, check natin 5.996. Ayan. And then 4.8. Ayan. 14.875. Ayan. Tapos pansin nyo, nawala na yung values ko dito sa pink and green. This portion kasi is for simply supported moment alone. Kasi kapag nag-approximate moment ka, hindi mo na magagamit yung final moments na na-compute ko dito. Sabi nga dito, note, disregard this portion when design is simply supported. Ngayon yung palitan ko to ng SS. So, magkakaroon to ng moment. Hanggang dito lang sana tayo, di ba? Tapos dediretso ka na dito sa design dito. Ito yung designing part ko eh. So, pero dahil one end continuous, nasa left side and design natin using approximation. So, dito na tayo ngayon. So, itong portion na to, okay na ako sa WU ayan na siya. Moment computation na ako. So, ito lang. Yan, ilalatag ko lang to dito. Kaya ang pareho to dito sa moment, tawag dito sa design ko. Wait lang, lobat. Okay. So, ipaliwanag ko lang. Ito yung sa positive moment. Yan. Under positive, itong blue. And then, itong light green is for the negative. So, visible naman yung ating mga condition, location, yan. Nasa A4 to ha. Yan. MU. Yan. Code number. Naglagay ako ng code number dito indicating na position. Ito yung pagpipilian ko kasi. So, pansin nyo tong long dilaw na to. Ibig sabihin, dilaw means input value ko yan. So, gagalawin ko siya. So, pag positive moment, hinati ko siya sa dalawa, no? Positive moment, tsaka yung negative moment. Sa negative moment, dalawa. Left, tsaka right. Gaya ng ginawa natin dito sa solution. Left, tsaka right. So, kung ito yung concentration ng span ko, left, right. Okay? So, left support. So, sa positive moment, alin na lang nag-govern? Diba ito? End span, integral, with the support, tsaka WL14. So, 1. Pipiliin ko 1. 1. Yan. So, meron na ako positive moment. Nakapasok na yun. Then, sa left support, negative moment, ano ang mag-govern? Interior face of course exterior, and then spandrel beam. Excuse me po. Yan. So, 24 po. Number 4 ang pipiliin ko. And then, yung right support is 9.
Okay, yan. 2 spans po. 2 spans, exterior face of first interior support. Yan. W squared over 9, 6. Pag 2 spans, 146. Yan. Automatic yan. Ito na yung final design moments mo. For the positive moment and then for the negative moment. So, if condition ka lang dito para kung sakaling mapili yung ganito, ganyan. So, now, double check natin yung ating mga computed moment. Yan. Meron tayong positive na 21.516, negative na 12.5155, and then negative 33.469. Saktong-sakto. Okay? So, ngayon, pipili tayo, no? Pili. Naglagay ako dito ng portion lang dito, scratch lang to. Hindi to pinipili. Hindi siya part ng printing. Kasi ang part ng printing, ito lang. Ayan. Pag nag-control P ako dyan. Ayan. Hanggang dyan lang yun. Yan. Kaya dapat naka A4. Okay? Tapos, nang next mo na ipiprint yung isa. Yan. Ito. Yan. I-represent mo to sa munisipyo eh. Yan. One-way slab mo. Tapos ito. Yan. So, technical, dalawa ang naging moment ko. So, ang positive is 21, saka yung negative, yung may mili kasi dalawa. Ang komando dyan is max between the two. So, maximum between the two. So, 33. LS is 4.5. Okay? So, yun na. Design na ng top bars. This is for the mid-span. The support. This is for the bottom main bars. Ibig sabihin, this is at the mid-span. Bottom main bars, positive moment. Top main bars, negative moment. So, kaya yung RN natin dito, ang inadapt niya dito yung ito. Negative moment. No? Yung RN naman sa bottom bars, ang inadapt niya ay yung ito. Yan. So, parehas naman namin ang na-compute. Yan. So, 210 tsaka 280. Di ba? Yan. 210 tsaka 280. Pero, i-adapt natin yung mas maliit sa kanilang dalawa para uniform na. Yan. So, sa temp bars, yan. Tutunayan naman natin. 400, 280. So, i-drawing na niyo yun. Design results, yan. We have 200 thickness. Yan, L over 4, 1125 L over 4. So, yung green part is the temperature bars. The red part, the main part, the cranks, yan yung main bars. So, specified na yan, 12 mm diameter bars at 210. Then, temperature bars. Yan. So, yan. Pasok sa banga. So, yan ang ating one-way slab. Yan. Pwede nyo na rin itong gawin, actually. Kung hindi ka masyadong busy. Yan.